Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako po, Sara Duterte, Vice Presidente. Nako, ayaw nang humingi ng confidential fund. Nako po, anong nangyari? Para naguhugas kamay ka. Ay hindi ka naman talaga bibigyan. Talagang matindi na naman itong paghugas kamay. Mamtakin mo, heto, BP Sara, di na daw hihingi ng confidential fund sa susunod na taon. Nako po, ay deserve mo naman eh. Mga kaibigan, gusto ko po ang hingin ang inyong panig. Pabor po ba kayo na itong Vice Presidente Sara Duterte ay hindi na daw hihingi ng confidential funds sa susunod na taon? Ay talagang sandali lang muna, sandali lang. Bago tayo magpatuloy, ako'y may katanungan lang. Saan mo dinala ang 125 million na confidential fund na ginastos mo sa loob ng 11 days? Ba't hindi mo na ipaliwanag kung saan mo ginastos ng 11 days? Your Honor, Sara Duterte, pakikwinta naman po. Iyan po lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. Ako po'y muling nagpapaalala, kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Nako, talagang bagong balita na naman o ito. Bagong kalukuhan. Talaga nagpapabango itong si Sara Duterte, kahit magpatambling-tambling ka pa, Vice Presidente Sara Duterte, kahit anong gawin mo at magpagulong-gulong ka, hindi ka papansinin ng taong bayan para bubango. Bagkus, wasak na ang ika nga po'y tiwala sa iyo ng taong bayan pagdating sa pera, pagdating sa usapin ng pera. Muli kong ulitin, pakikwenta mo. Panahon na para kwentahin mo. Medyo late na nga eh. Ang 125 million na confidential fund. Nako po. Para lubos niyo pong maunawaan, mga mahal, kung mga taga-subaybay, ay ipaplas ko ho diyan sa screen. Heto, ang bagong palabas, bagong strategy, taktika nitong si Sara Duterte. At sabi nga niya, nandiyan ipa-plus ko sa screen. Nasa na ba? Sandali lang po Eto. Sandali lang Nandiyan po, naka-plus sa screen. Buhat dito sa AKB Express News, ay ang sinasad dito sa binitawan sa ambush interview ni BP Sara ay walang balak si Vice President Sara Duterte na humingi ng confidential funds mula sa 6.352 trillion national budget para sa susunod na taon. Abay, malaki-laki yung budget sa susunod na taon, 6.352 trillion. Trillion na po ang usapan. Hindi bilyones, hindi milyones. Trillion. Hindi ko makalimutan tuloy itong 125 million. Dapat lang magkusa ka na hindi ka hihingi. Sara Duterte ay matalinong din ito matalinong nagmamalinis sapagkat inunahan niya dahil nakakatunog ito na hindi bibigyan dahil may mga petisyon sa korte ng legalidad nitong mga confidential fund na ito na may usapin po na dapat ayusin. Ay kung halimbawa ito ay humingi, muling humingi ng ikangay confidential fund, ay gigisahin ito, mapapahiya lang, at siyempre ay hindi pa tapos ang usapin dito sa 125 million confidential fund na pera
ng taong bayan, inamin naman niya na ginastos niya ng 11 days. But ang problema ho, hindi niya alam kung saan niya ginastos. Nag-amnesia. Your Honor, nakatira ako sa farm. Baka pwede, pakikwenta mo na, Sara Duterte. Nagtuturo ka ng mathematics sa pagkwenta no ikaw ay sekretary pa ng edukasyon. Pumapasyal ka sa paaralan at may hawak kang tsook o ballpen o lapis. Mga mag-aaral ang iyong kaharap. Kunwari tinuturuan mo ng pagkwenta. Ba't hindi mo makwenta? Ang unahin mong kwentahin itong kinakaharap na malaking katanungan sa iyo na 125 million. Huwag mong unahin magturo ng magkwenta, ng magturo ng mathematics nung kapanahon ng pang ikaw ay Secretary of Education. Para lang may masabi sa iyo, gumaganyang-ganyang ka sa blackboard, may kaharap kang ikangay mga batang mag-aral, ay pakitang tao lang yan, itanim mo sa kukuti mo. Dapat marunong kang magkwenta, unahin mong kwentahin itong 125 million kung saan mo dinala at ginastos. Walang problema. Kung ginastos mo sa dapat pagastusan, walang problema, wala akong nakikita kung saan mo ginastos na mga project ito. Lalong lumubog ang kagawaran ng edukasyon nung ikaw ay sekretary para ng kagawaran ng edukasyon. Hindi mo maipaliwanag kung saan dinala. Ganun na lang ba yun? Nasaan ang transparent mo doon? Dapat mayroon kang kaakibat na transparent doon. At nang sa ganon, hindi ka mapabilang sa mga politikong korap. Datapwat sa puntong ito. Wala sa dugo mo at wala sa pagkatao mo ang salitang transparent bilang isang politiko. Kaya't kabilang ka sa mga politikong korap. Eto. At dire-diretso po tayo. Nasaan na? For the office of the Vice President, no. Wala kaming proposal ng confidential funds for the next year. Pahayag ni Duterte sa ambush interview. Sidelines ng Pasidungog Awards sa Cebu. Dapat lang, wag po tayong, kasi ang sasabihin ng iba, ay talagang ito si Duterte, si Sara Duterte, ayaw na nga po'y pera. Talagang hindi kailangan ng pera. Para ba nga naghuhugas kamay nagmamalinis? Wag po tayong magpaniwala dito. Mga taktika nito ay strategy. Makikita nyo. Nag-aayaw-ayawan kunwari ayaw. Pero sa totoo lang po ay laway na laway ho yan. Mga kaibigan, laway na laway yan sa confidential fund sa next year. But pakitang tao kunwari ayaw ho para lang baka nga malinis ang pangalan. Isang paraan nila para bumango ang pangalan nila. Kita nyo, umaayaw sa pera. Paano pa? Pagbibintangon yung korap yan? Hindi po papasok dun yun. Matatalino ang taong bayan. Matatalino ang mga mahal kong taga-subaybay. Kahit anong gamitin mo ang taktika, strategy, nakatanim sa puso at isipan namin. Ang kinuha mo na 125 million na pera ng taong bayan na dapat yan ay ibalik mo sa Republika ng Pilipinas dahil hindi mo pag-aarian. Sara Duterte. Okay, ito pa. Sa plenary deliberation sa 2024, proposed budget ng Department of Education, DepEd, sinabi ni Senador Pia Cayetano na tinanggihan na rin ni Duterte ang 150 million confidential funds ng kagawaran. Ay talaga naman ay sunog na sunog ka dito, Sara Duterte. Kung ikaw ay maghahangad pa ng mga confidential fund na yan sa susunod na taon, nako po, ay wala ka nang nga po magbibigay sa inyo yan. Kaya ang purpose po nito mga kaibigan ni Duterte ay nagpapakitang tao. Kung ayaw nila, nag-aayaw-ayawan para isang paraan para bumango ang pangalan. Pero sa totoo lang po yan ay laway na laway. Mga kaibigan, kaya ang gusto kong ipunto, wag po tayong magpaniwala dito. At hindi po tapos ang usapin. Singilin po natin mga kaibigan ito
dito sa 125 million confidential fund na dapat to ay maipaliwanag niya ito. Sapagkat yan ang dami yung mahihirap. Na ating kapwa mamamayan, ako isang mahirap din, maraming mag-aral ho. Na ika nga po pumapasyal tayo sa mga school. May isang electric fan ho. Mayroong isang paaralan na walang electric fan. Mga kaibigan sa mga probinsya. Nung si Sara Duterte ho, ang naging DepEd Secretary, ay hindi man lang po nalalaman ang ika nga po napakaraming problema sa edukasyon, napakaraming problema sa mga paaralan, mga kaibigan. Kaya minsan hindi na rin po naiiwasan. Tayo po ay pabor din dyan na nagko-kontribusyon ako. Ang mga bata na mga mag-aral para lang may pambili ng electric fan, mga kaibigan, na datapuat sa puntong iyan, ay dapat alam ng sekretary ng DepEd yan. Kung yung 125 million na yan, kahit isang electric fan man lang, Sara Duterte, ay binigyan mo ang isang school, ang isang electric fan, ay nang may pakinabang man lang, ay hindi. Anong binili mo doon? Talagang saan mo tinago? Patingin nga ng bulsa mo kung ika nga ay punong-puno na ng 125 million yan. Hindi nga maipaliwanag eh. Di ba? Kaya hindi pa tapos ang usapin na yan, mga kaibigan. Ipaliwanag, mga kaibigan. At kung hindi maipaliwanag, bigyan ng kaukulang parusa ito para hindi tularan. Mga mahal, kung tago-subaybay, tama po ba yun? And reaction dito ho sa ating tinatalakay. Diyan po sa comment section, huwag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Isang like lang po sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.